Hallelujah, praise the Lord. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ, and we give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Willie Almeida, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family and beloved preachers, workers, beloved brethren, visitors, maging din po sa mga ating po mga viewers po online. So, ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa Kanya pong kahabagan sa buhay kong ito. Di man po ako karapat-dapat tumayo sa harapan niyo po. Ngunit po minarapat po ito ng mahal na Panginoon upang muli ibalik ko sa Kanya ang kapurihan at pasasalamat dahil sa hindi po halos mabilang na pagpapalang pinagkakalob niya sa akin. So, ako po ay nagpapasalamat unang-una sa mahal na Panginoon sa last year po. Ako po ay nakapagtapos ng aking pag-aaral sa college po na after 17 years po na na-delay po ito dahil po sa financial problem, financial din crisis ng aming family at hindi ko rin po talaga kayang mapag-aral yung sarili ko. Pero dakilang mahal na Panginoon kasi gumawa po siya ng kaparaan ng mahimala na hindi ko po halos lubos maisip na mangyayari po ito dahil way back po 17 years ago, gustong-gusto ko po talagang maging isang guro. Pero hindi pa po kalooban ng mahal na Panginoon. At sinubok niya po ako doon sa bagay kung gaano po ako maghahantay. At pinatunayan po ng mahal na Panginoon na kung ano yung pinangako niya, ano yung binigay niyang vision sa'yo, mangyayari yun at hindi po yun magmamaliw kahit dumarating po yung time na tayo po minsan bilang tao ay nawawalan po ng pag-asa. At pangalawa po sa akin pinagpapasalamat po ay yung sa akin pong beloved wife, sa side po ng kanyang family, na nung last time po, nung ako po ay nagpasalamat, nung last December po, ito po ay aking nabitawan na ang hiling ko sa mahal na Panginoon ay makasama namin sila sa banal na gawain. At ngayon po ay paunti-unti na po namin silang nasasama. Hindi man po namin sila minsan nang niyayaya, sila na rin po minsan yung nagkukusa. Dahil po isa po ito sa kagalakan ko bila pong nakakilala sa banal na gawain na to na alam po natin kung gaano kahirap yung naranasin ng mga tao na hindi kikilala sa ating mahal na Panginoon. Maaring naisip po natin ito, pero sabi nga po, yung wrath ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, talagang walang makakaalpas, walang makakaya po nito. Kaya po, ang panawagan po sa atin, nung nabubuhay pa po ating ang mahal na pastor, tayong lahat ay manumbalik, magsumikap, na sa kabila ng struggles ng ating paglilingkod, minsan sinusubok tayo ng ating physical, ng ating emosyonal, maging ating financial. Pero ang mananatili, sabi ng mahal na pastor, ito yung aking natatandaan at aking pong pinahahawakan hanggang ngayon. Kaya po ako'y nakatayo sa inyong harapan na ang mananatili ay siya pong maliligtas. Siya yung makikinabang sa langit kasi ang langit po ang ating tahanan. Yung dito pong mga nararanasan natin ay pansamantala po lamang. At muli po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil po sa dati po nung kami po ay mga bata pa lang po at yung aming po mga magulang ay sila pa lang po yung nagtataguyod sa amin. Dumarating po sa punto na kami po talaga ay nakikisakay at kapag kami po ay naiwanan po ng mga ating po mga pinagpalang mga kapatiran at hindi po kami nila na isasabay, napipilitan po yung aking mama at papa na maglakad makarating lamang po sa banal na gawain. Pero nakita po ng mahal na Panginoon yung aming pagsisikap, yung pagsisikap ng aking mga magulang na sumunod sa mandate na dapat po tayo ay hindi po talaga liliban sa banal na gawain na iyon po ay hanggang sa akin pong edad na to ay akin pong sinusundan dahil iyon po ang tinuro sa akin ng aking pong mga mahal na magulang. Dumarating po yung time na sa paglalakad po namin na napunta po kami sa maputik po talaga na lugar dahil nais po namin po sanang makapag-shortcut na makatipid po ng enerhiya dahil lalakarin po namin mula Litex hanggang dito po sa Marikina. Nakita po ng mahal na Panginoon yung pagsisikap ng aking magulang. Hindi man po sa kanila ibinigay yung pagpapala. Pero pagbigay po sa akin, alam kong dahil din po yun sa pagsisikap ng aking magulang na sumunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Unang-una po, binigyan po kami ng motor. At nung nagkaroon po ako ng motor, nagpapasalamat na po ako sa mahal na Panginoon kasi hindi na po ako mamamasahe, hindi ako malilate. At dahil po sa pagiging mapagpasalamat ng aking puso, nakita ng mahal na Panginoon na dahil nagpapasalamat ka, dadagdagan ko pa yan. Kahit hindi mo deserve. Kasi alam po natin na minsan sa struggle ng ating buhay, hindi natin minsan maiwasan na minsan nagda-doubt tayo na
naririnig pa kaya tayo ng mahal na Panginoon. Kaya yung remind po sa akin ng awitin na, yes, I hear you loud and clear. Loud and clear, ganyan tayo naririnig ng mahal na Panginoon. Minsan lang po nakakahadlang sa ating mga hinaing at panalangin sa mahal na Panginoon kapag hindi po tayo nakakasunod sa Kanyang kalooban. Kaya lagi ko po talagang hiniling sa Panginoon na dalisayin niya ang aking puso, ang aking isipan na sa bawat aking gagawin, mabigyan ko po siya ng kapurihan. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Last year lang din po, after ko po graduate, almost a week lang po, after ko pong makasama-sama sa ating pong Bible study sa part po ng Banaba, nilaw po ng mahal na Panginoon na magamit din po ang buhay na ito. Ang buhay ko na po ito bilang instrumentalist po sa isa po nating outreach sa Montalban. At papasalamat ako sa mga tao na ginamit upang muli pagningasin yung aking paglilingkod, pagningasin yung ang pag-aalab po ng aking pananampalataya sa Panginoon. At nakita ko na hindi pa tapos yung Panginoon sa buhay kong ito, na hindi lang yung pag-aaral ko, yung kanyang ibinigay, kundi maging yung pagpapagamit ng buong buhay na to para sa kanyang kapurihan. At muli po pinagpapasalamat ko rin sa mahal na Panginoon sa mga material po na binibigay niya sa amin. Dumating po yung time, alam po natin, nung time ng pandemic, naalala ko po talaga that time, kakaresign ko lang po sa akin pong trabaho. At bigla pong nakapag-announce ang ating pong gobyerno na magkakaroon po ng lockdown. Sabi ko nga po, mahal na Panginoon, ano po yung plano mo sa buhay namin? Kasi alam niyo naman po, hindi ako mahilig mag-save ng pera kasi ako po, lagi ko po talagang iniisip kapag may gagamitin yun, hindi ko po yun ino-hold. At dakilang Panginoon dahil ang ating mahal na Panginoon that time, kasi bago po ma-implement po yung lockdown, ako po ay dating nagpe-freelance contractor po. At sa hindi po inaasahang pagkakataon, bigla po akong pinatawag ng aking pong kliyente at piniramahan po yung dalawa naming project. At sabi ko nga po, wala man po akong naitabing pera, pero dakilang mahal na Panginoon dahil pinrovide niya po yun hanggang matapos po yung lockdown, na-provide niya po yung pangangailangan namin, nakatulong pa po kami sa iba. At sabi ko nga po, kung ako lang yung mag-iisip, baka kahit ubusin ko at pigain ko ang aking utak, hindi ko po yun kakayanin. Pero ang mahal na Panginoon sa isang problema natin, yung sinasabing 1 foot square ng buhangin sa dagat, ganyang karami yung kanyang pamamaraan. Hindi para makita natin na marunong tayo, magaling tayo, kundi ibalik sa Kanya lagi ang kapurihan at pasasalamat. At muli po mga mahal na kapatid, gusto ko pa yung i-encourage na manatili po tayo lagi, sikapin po natin talagang makadalo sa banal na gawain kasi ito po talaga, dito po tayo tinitingnan kung gaano tayo magiging faithful sa ating paglilingkod, meron man o wala. Dahil pag nakita po ng Panginoon ang ating pagsisikap, ang ating pong pagpupursige, hindi po siya nakapikit at hindi po siya natutulog, nakikita po niya yan at hindi po mawawala ng bisa lahat ng ating ginawa kasi we cannot outgive God. Ayan pong sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya muli po, sa aking pong pasasalamat sa buhay na to, pasasalamat sa mahal na Panginoon sa pagpapalang material, physical at higit po sa spiritual. At muli po sa Diyos po ang kapurihan at walang hanggang pasasalamat sa pangalan ni Jesus.